hapon po sa ating lahat, no? Katatapos namin pumunta naman ng mga lakad, no? Bibiling gamot, tsaka feeds ng ating mga alaga, no? Ito, nakabili na ulit tayo na isang sako na isalin na natin yung iba dito, no? Ayan, may natira pa, oh. Okay. So ito, tatakpan lang muna natin ito. Ayan. Para hindi pasukin ng hangin, no? So ito, bumili na tayo ng pansisiw kasi magpaparami tayo. Ayan, no? Actually po ito mga pinambili natin dito, yung mga kinita na natin sa fertile eggs at saka ano, no? At saka mga table eggs ng itlog ng pugo, no? So hindi ko po naramdaman to noon sa pagbebenta ng itlog ng manok. Dahil ang hirap mag-produce talaga, no? Ayan, ayan o, punong-puno to. Ito yung quail lay eggs. Ayan. Okay. Pinuno na natin yan. At tatakpan natin mabuti yan, no? Tapos yung para sa mga panabong tsaka mga manok, ito to, no? Nahalo-haluan ko naman to, no? Okay na yan. Hindi naman natin focus talaga, no? Yung mga panabong na manok. Alright? So yan, may extra tayo. Mamaya bibigyan natin sila para dire-diretso yung pangingitlog at saka malalaki, di ba? So itong mga to kasi hindi naman na natin priority itong mga to, no? Kahit ano na lang pagkain itong mga to kasi wala naman tayong hinahabol na production. Wala tayong hinahabol na production sa mga to. So ayan na lang natin nakawala yung mga yan. Bahala na sila magparami sa sarili nila, no? Itong mga selected natin na oriental sweaters, 2, 4, 6, 8 po to, 8. Tapos si Hazel Boston tsaka si Golden Boy sweater natin, medyo monitoring lang, no? Maintenance lang din ang pagkain niya mga yan, tapos monitoring kung sino may sipon, ganyan, no? Okay, so ito na po, ito na yung ating ayan, no? Wild chicken. Ayan, yan yung wild chicken po natin. Yung sinasabi nila labuyo na manok. Ayan, no? Ayan siya, ang ganda. Okay, bigay nga pala ng school head natin to. Hindi naman bigay, pinaalaga lang, no? Kung gusto nating gamitin sa breeding, pwede. Or hanapan natin ng pares. Ayoko po kasing sirain yung genetic makeup nila. Kasi pagdating ng panahon, kung continuous po ang deforestation, no? Yung sa mga bundok, ginagawang kung ano-ano, tinatanggal yung mismong kagubatan, no? Tapos overhunting, no? Malamang sa malamang yung mga yan, no? Ilang taon, ilang dekada lang bibilangin mo, baka extinct na yan dito sa Pilipinas. No? Kaliwat kanan po yung pagmimina, pagsira ng bundok, no? Usually kasi sa bundok at saka gubat nakatira yan eh. Yung walang katao-tao, no? Yun po, no? So, plan ko diyan, plan A lang talaga is hanapan ng partner na pure din na red jungle fowl din, no? Pure din, no? So, yan. Ikot muna tayo dito sa ating mga ano. Dami ko nakikita itlog dun. Okay, marami kayong pagkain, bibigyan ko kayo. Ayun, may isa. Kunin ko na to. Kunin ko na yan, bebe. Ayan, oh. No, itlog. Pera yan, pera. Ang daling magamay. Madaling magamay po yung market or yung industry ng quail. At quantity matters talaga. Yes po, quantity matters talaga. But with extra precaution, no? Dapat yung bilang ng layers mo, wag mag-exceed ng 40% pataas sa actual market mo. Ang mangyayari po niyan, maiipunan ka ng itlog. Para hindi ka maipunan ng itlog, ibabagsak mo ang presyo. Apektado po lahat. Mga backyard breeder, ikaw mismo maapektuhan yan, no? Kasi nagnegosyo ka tapos palugi ang gagawin mo, di ba? Hirap naman nun, no? So ito naman ang ating mga papisa. Third week to fourth week ng June, mangingitlog na po ito mga to, no? Ayan sila, oh. Lalaki na nila. Ito na yung mga papisa po natin.
25 po silang lahat, pero may namatay na isa, lalaki. No? And the rest, yung 24 ay ayan na. Ang healthy na po nila. Ayan o, so, diba? So, diba? Tsaka pansin ko lang napaka-hardy no nature nila. When we say hardy, hindi sila basta-basta nagkakasakit dahil sa lamig, dahil sa init, no? Well adaptable sila sa panahon, no? Pero bukas, bago tayo pumunta ng school, ay bibigyan natin to ng Premoxil, lahat po sila, no? Lahat sila, pati yung mga manok sa kabila. Alright? Okay? Ano yan? Talbos? Ay, hindi. Ay, ma, oh. Ma! May nahulog siya. Meron siyang malunggay na dala. Hala, sige. Op, kunin na natin yan. May 4 tayo dito. Pasensya na po kung nagbibideo ako, ha. Kasi, ginusto na natin ito. Ayan, oh. 4 to. 4 to. Pera. Yan. Dito ko naramdaman po talaga kumita. Promise. Hindi ako nahirapan na i-market yung itlog. Plus, kalkulado mo talaga. Yun. Yan na yan. 3. Meron tayong 3 rito. Ayan. 3 lang ba? Baka dyan sa gilid meron kayong tatago, ha? Eh, ayun, meron. Ayun, oh. Hop. Ayun na yan. Itatago nyo pa sa akin. Ay. Ayan. Okay. So, nag-i-start na po yan, no? Hanggang mamaya na yan. Mangingitlog yung mga yan, no? Ayan. 2, 4, 6, 8. May 8 na naman tayo. Itlog, no? So hindi po ako nahirapan dito. Unlike sa manok, lalo iisa ko, no? Iisa kong kumikilos, patakain, painom, tas may trabaho pa tayo. No? Sabog ang katawang ko nun, no? Ito wala, basic lang. As in basic lang silang alagaan. Nakakatuwa nga eh, no? Ayan, no? Mga itlog natin. So soon, yan. Okay, ilang araw na lang, 2 araw. Marami-rami na naman tayong itlog. So yun po, no, masakit na lalamunan ko. Ano po tayo, nagtaas po tayo ng presyo from 150 pesos isa, 2 pesos isa na po ngayon, no? 2 pesos isa na po, no? At yun nga, syempre kasama rin naman tayo sa mga group ng mga quail farm group sa FB, no? Ay nalalaman po natin yung kalakaran, no? Yung tamang presyo sa panahon, no? Andiyan na kasama na lahat, yung production cost, yung demand, yung supply, lahat po yan. Kasi kung hindi po tayo susunod, wala pong mangyayari, no? Halimbawa ako, hindi ako sumunod, no? 500 lang na malalaga ko, 150, 1 peso isa. Wala, apektado lahat yun na sa paligid ko, no? Ng mga quail raiser or quail farmer, no? Maapektuhan po sila. Imbis na nakaset yung price na uniform siya, walang mangyayari. Yun po, no? Yun po yung isa pa sa natutunan ko. Yun po yung isa pa po sa natutunan ko na tawag rito na tawag diyan na diskarte, no? Doon tayo kumukuha. Kaya napansin nyo, nagbaba tayo kasi yun yung tamang presyo sa panahon ng bakasyon, no? Tapos yung dami ng mga quail raiser, ayan, naka-consider po yan, no? So kung di tayo susunod sa presyo, wala pong mangyayari. Walang uniformity ng presyo. Kailangan inaalam din natin yung current price, no, sa farm gate, tapos sa palengke, ayan, no, dapat inaalam din po natin. Ayan sila, no?
So mamaya bibigyan natin ng pagkain yan. Marami silang pagkain, no? Hindi natin titipirin yan kasi tawag dito. Actually, hindi sila yung kumikita eh, no? Sila po yung kumikita. Kaya hindi natin titipirin po sila, no? Hindi natin sila titipirin, alright? So, July, start na tayo mag-breed. Ayan, ready na yung feeds natin. Ayan, oh. Kasagad na yan, no? Dire-diretso na yan. Isang buong taon tayo magbe-breed, no? Isang buong taon. Tapos para sa layers natin at saka breeders, ready na rin. So next week may pasok na kami, no? At wala na po mag-aasikaso na bibili ng feeds, no? Wala na mag-aasikaso. So yun po, no? At hopefully ay magtuloy-tuloy po to, no? Kailangan ko na magparami. Kasi bakit kanyo? Kung ganyan ang ganyan, no? Same ang production cost, tapos ngayong pasukan, mataas ang presyo ng itlog ng pugo po. Sa totoo lang po, sa ibang lugar, 250 na ang isa. Yes, sa akin lang po, 2, no? Sa akin lang 2 talaga, no? Somewhere sa bandang Bulacan, Bataan, Pampanga, Visayas, no? Ay 250 na po ang presyo nila. At syempre kasali naman tayo sa mga GC na mga quail racers, no? Mga certified quail farmers and racers. Ayan, no? 250 na po sa kanila, 250 na. At magiging 3 pa yan. Nitong pasukan po, 3 isa. Yes po, magiging 3 isa pa po yan sa kanila, no? Sa atin, 2 po ang isa sa ngayon. Ayan. So 2 pesos po. Ang isang itlog ng pugo, minimum 50 pieces po tayo. Okay? Para maliwanag. Okay? At yun lang po naman ang important announcement, no? Nagpo-post naman po ko kung may pagbabago sa presyo kasi po may sinusunod po tayo, no? Gusto ko maging practice po 'yan. No? Since ito pong quail farming business po ay sikat na sa Pilipinas, alam naman natin 'yan, no? Dahil sa kwek-kwek, 'di ba? Kwek-kwek. No? At may unified tawag dito prices, no? Yung table eggs, fertile eggs, DOC, RTL, RTB, mga layers na, ayan, no? Merong unified na price po yan. At yung price po na yan ay nagbabago-bago, no? Kaya wag po kayo magtataka kung bakit biglang tumaas sa akin. Kasi tataas po talaga kasi pasukan na, no? Yung demand, mataas na. Magkakaubusan na ng itlog ng pugo, promise po, no? Metro Manila pa lang. Pag nagsabay-sabay na magbenta yung mga vendors, ubus ang itlog. Promise po, ubus na ubus. Dito pa lang po sa atin mauubos na. Opo, no? Sa Manila pa lang yan. Yung mga karatig bayan ng Manila, no? Ubus po ang quail eggs po dyan. Kaya ang demand sobrang taas. Ang supply, bababa po yan. Bababa po yan, no? Bababa talaga yan. Alright? So, yun lang po, no? Yun, important announcement. 2 pesos each na po ang ating quail eggs. Minimum 50 pieces. Alright? So, yun lang po. God bless po sa ating lahat. Magkape muna tayo. Iba na yung boses ko.